Nak, huwag kang tumawa kasi bawal yan. Bakit bawal tumawa pag gabi? Alam mo bang may paniniwala dati na bawal daw tumawa sa gabi? Sa amin, madalas sabihin ng mga matatanda na huwag ka raw tatawa ng walang dahilan, lalo na kapag gabi. Hindi raw iyon normal at may posibilidad na may sumasabay o may napapansin ka na hindi mo namamalayan. Noon, hindi ko yun pinapansin kasi para sa akin, simpleng panakot lang iyon sa mga bata. Isang gabi, mag-isa lang ako sa bahay. Umalis sina mama at papa para dumalo sa isang handaan sa kabilang barangay. At ako lang ang naiwan dahil masama ang pakiramdam ko. Tahimik ang buong paligid, rinig lang ang electric fan at paminsan-minsang tahol ng aso sa labas. Nakahiga lang ako sa sala habang nanonood ng random video sa cellphone, trying na malibang kahit papaano. Habang nag-i-scroll ako, napansin kong napapangiti ako kahit hindi naman nakakatawa yung pinapanood ko. Noong una, inisip ko baka dahil lang sa pagod o antok. Pero maya-maya, napatawa ako. Hindi siya yung normal na tawa na may dahilan. Parang kusa lang siyang lumalabas kahit wala akong gustong pagtawanan. Medyo kinabahan ako kasi hindi ko makontrol. Sinubukan kong pigilan, tinakpan ko pa ang bibig ko. Pero tuloy-tuloy pa rin. Doon ko na-realize na hindi na siya normal. Tumayo ako at pinatay ang cellphone ko. Pinilit kong kumalma. Pero may kakaibang pakiramdam na parang may kasama ako. Kahit alam kong mag-isa lang ako sa bahay. Hindi ko siya nakikita, pero ramdam ko yung presence. Tahimik ang paligid, pero parang may bigat sa hangin. Bigla akong napatigil sa pagtawa nang marinig ko yung sarili kong tawa, pero parang may kasabay. Mahina lang, pero malinaw na hindi galing sa akin. Parang may echo, pero mas mabagal at mas mabigat yung tono. Napatingin ako sa paligid, pero wala naman akong nakita. Doon na ako kinabahan ng tuluyan. Mabilis akong pumasok sa kwarto at isinara ang pinto. Naupo ako sa kama at sinubukang pakalmahin ang sarili ko. Naalala ko yung mga sinasabi ng lola ko dati, na kapag may nararamdaman kang kakaiba, huwag kang magpapanik at huwag mong hahayaang kontrolin ka ng takot. Huminga ako ng malalim, paulit-ulit, hanggang sa unti-unting bumalik sa normal ang pakiramdam ko. Pagkatapos ng ilang minuto, nawala na yung urge na tumawa. Naging tahimik ulit ang paligid at bumalik yung pakiramdam na mag-isa lang talaga ako sa bahay. Doon ko na-realize na baka dala lang iyon ng pagod, lagnat, at sobrang katahimikan ng gabi na naglaro sa isip ko. Nabukasan, sinabi ko kay mama ang nangyari. Hindi siya nagalit, pero pinaalalahanan niya ako na seryosohin ang pahinga at huwag magpuyat lalo na kapag may sakit. Simula noon, mas naging maingat na ako sa sarili ko. Natutunan ko na hindi lahat ng kakaibang nararamdaman ay agad dapat iugnay sa kung anuman, pero hindi rin dapat balewalain. Minsan, ang takot hindi nanggagaling sa nakikita mo, kundi sa kung paano nagre-react ang isip mo kapag ikaw ay pagod, nag-iisa, at tahimik ang paligid. At doon mo marirealize na may mga bagay na mas nakakatakot kaysa sa multo. At iyon ay ang sarili mong hindi mo makontrol na pakiramdam.